Sige po, welcome po ang bawat isa sa inyo. Tayo po'y pinagpala, nakarating po tayo sa Bahay-Sambaan. Ano? Amen po ba? Amen. So, okay na po ba kayo? Hanapin niyo na po yung upuan ninyo. I pray na sa araw na ito, mapuno po tayo spiritually. Not just naturally, but spiritually. Yun ang ating kailangan sa ating buhay. Amen? Amen. So, welcome po ang bawat isa sa inyo. At may the Lord ready our mind, our hearts, para po ma-discern natin yung gusto niyang pagawa sa atin, ma-discern natin yung pagpapala niya, even yung favor niya sa buhay natin. So welcome po ang bawat isa sa inyo. May the Lord touch your hearts today and may the Lord naiparanas niya yung fulfillment sa kanyang presensya. Amen? Sige po. Hallelujah. Praise Jesus. Handa na po bang lahat na magpuri sa ating Panginoon? Ninanian ko po ang bawat isa na tumayo. Amen. Nais ko pong mag-share ng isang verse sa Hebrews chapter 4 verse 16. It says, "Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." Amen. So, help us celebrate Christ's faithfulness by singing songs of praise this morning. Amen. Let's put our hands together for the Lord. You gave me courage to believe that all your goodness I will see. And if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. Amen. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, amen. Hallelujah. To you I lift my offering. Oh, we said the higher things and set my heart on higher things. For if it had not been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your
most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. But by the grace of God, amen. We're only here today because of God's grace. Amen po ba? We declare this song all together, church, we sing. Oh, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, we sing it. I'm still standing. By your love. I'm still standing. By your faithfulness. I'm still standing. Oh, but by the grace of God. But by the grace of God, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, if not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. Amen. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. Oh, I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, amen. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. Oh, I praise you this morning, Lord. Hallelujah. Oh, we sing of your goodness this morning, Lord, and your faithfulness in our lives. Hallelujah. You, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I am held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Your voice, you have led me through the fire and my darkest night. You are close like no other. I've known you as a father,
I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Oh, come on, if you've experienced the goodness of God in your life, sing it. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, louder this time. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. If you've experienced the love of God in your life, if the Lord of all the people has been good to you, let us sing this song to the only one who sacrificed his life for our sins, to the only one who loved us. Amen. Hallelujah. Oh, with one voice we sing. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Yeah. Oh, we praise you.
Holy, holy is the Lord God Almighty, who was in this and is to come. Let's sing the song. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you were lifted high, holy, holy forever. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, come on, let's sing the song forever to the Lamb. Oh, we're gonna sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Oh, hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Oh, we're singing this song because He is. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. We're gonna declare this song. Come on, church. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, you're holy forever. Oh, hear your people sing, come on, church. Hear your people sing, holy,
there's only one name that we praise this morning, and His name is Jesus. Oh, you are holy, 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 Lord. Hallelujah. We give you praise. We give you honor, and we give you blessing. The glory that you deserve, Lord Jesus. Hallelujah. We praise you this morning. Kayo na pong bahala, Panginoon, sa aming maririnig. Naway makatagpo ka naming muli, Panginoon, sa bawat liriko, sa bawat salita na aming maririnig, Panginoon. Ikaw ang mapapurihan, Panginoon, sa buhay namin. We give you praise and glory. Let us all declare this today. Hallelujah. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Panawagan lamang po at paalala. Lahat po ng mga bata ay kung pwede po bumaba na. Sa edad pong 3 hanggang 5, considered as toddlers. Tapos po 6 to 10, then 11 to 12, may mga teachers pong nakalaan. Sa mga toddlers po, nandyan po si Teacher John. Am I correct? Teacher John po ang hawak ngayon sa Sunday na to. And then, Teacher Tita. Kay Teacher Tita po, yung edad na 6 to 10. Please po, baba na. Then, 11 to 13. Kay Sister Jen, Teacher Jen po. So, wag po kayong mag-alala. Ang mga bata po ay nasa mabuting kamay. May matututunan po sila. Amen po. Please po, para din po tayo ay mabusog sa salita ng Panginoon, hayaan po natin ang mga bata na may magtuturo po sa kanilang lahat. Magandang umaga po ulit. Amen. Are we blessed? Praise the Lord. Ang sarap pong mag-worship sa Panginoon. Amen. Once again, can we give the best clap offering to the Lord? Hallelujah. Isa pa pong bahagi ng pagsamba o pag-worship ay ang ating pagkakaloob sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Mukhang hindi agree ang lahat. No? Ang pagbibigay sa Panginoon ay isang bahagi ng ating pag-worship sa Panginoon. And God commands us to worship Him with our tithes. Amen? Hallelujah. And Jesus personally endorsed tithing in Matthew 23:23. Sabi niya, yes, woe open upon you, Pharisees and you other religious leaders, hypocrites, for you tithe down to the last mint leaf in your garden, but ignore the important things, justice and mercy and faith. Ito, yes, you should tithe, but you shouldn't leave the more important things undone. And secondly, early New Testament saints were tithers. Amen? Hebrew 7:8, sabi niya, and here, men that die receive tithes, but there he receiveth them, of whom it is witness that he lived. The Greek word for here means right now. No po? Where I stand, scholars agree that the time was 65 AD, 32 years into the New Testament era. So, tithing is step 1 in living under an open heaven. No? Sabi nga ng Malakay 3:10, kabisado natin to, sabi nga, gasgas na yung Malakay 3:10, no? Bring ye all the tithes into the storehouse. Ito po yung church na tinatawag na storehouse. And prove me now, herewith, if I will not open you the windows of heaven. Praise the Lord. So,
Keep the windows of heaven open in your life by faithfully tithing. Oh, amen? Faithfully tithes and offering. Amen? So, tayo po ngayon ay mananalangin at panalangin po natin yung ating mga kaloob sa Panginoon. Dakilang Diyos naming makapangyarihan, mapagpala sa lahat, ikaw po ay patuloy naming pinapupurihan sa aming pong mga kaloob. Sa umagang ito, Panginoong Diyos, tanggapin mo po bilang isang mabangong samyo sa iyong harapan ang aming pong mga kaloob, Panginoon, ang aming pong mga kasampung bahagi ng aming pong mga kaloob, Panginoong Diyos. At magamit po ito, Panginoon, para sa iyong kalwalatian, sa ikalalaganap na iyong mga salita, at sa lahat, Panginoon, ng mga ginagawa, Panginoon, para sa iyong presensya, para sa iyong kalwalatian, dakilang Diyos. Panginoon, patuloy mong pagpalain ang mga kapatid na magkakaloob sa umagang ito. Bless them mightily, Father God. At salamat po sa umagang ito, Panginoon, patuloy ka naming pinupuri at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Alam niyo po, ngayong araw na ito, dapat malakas ang amen niyo. Meron po akong, wala pa ako sinasabi. Masyado naman akong advance. Ano po, kasi mamaya may announce ako at sigurado mag-amen kayo. Amen. Sige po. Nawala ako bigla sa amen nyo. Gusto po nating i-welcome yung mga bagong kapatiran natin na ngayon pa lang, first time naka-attend. Ewan ko, maybe it's their first time. Kapag tinawag ko po ang pangalan nyo, please po, tumayo lang kayo para makilala kayo. Ano po? Sige po, si Sister Jing Balonsay. Ayan, ayan. Sige po, makaupo muna po kayo. Tandaan niyo po yung face ni Sister. At saka Sister Aisel Balonsay. Ayan, welcome po. Si Sister Iris Balonsay. Ayan. Kambal po ba kayo? Magkakamukha lang talaga, ano? Si Brother Aaron Paul Manansala. Ayan, welcome. Si Brother Kenneth Vera. Welcome. At si Brother Jancy Nuku. Ayan. Welcome. And of course, ano po ito siya po'y nasa abroad. Kung magaling kayong mag-agriculture, nandito rin po yung pamilya ni Pastor Mike Forcado. Sorry. Ayan. Siya po yung nagbibigay ng seminar ng hydroponics. Ayan. Ilan na yung followers mo? 1? 1? Amen.
Ayan po. So, ni-announce ko po yung mga bago, ano. So, pero hindi nyo naman kami kilala. Ano po. So, yung mga bago po rito, even if it's not, you are new or old here in the church, at alam nyo po maraming workers na kailangan dito sa church. Nangailangan po ng maraming workers. At before that, of course, dun sa mga bago at di sa mga bago, mga lumang mukha, if you need the Bible study in your home at kung saan man po sa trabaho, kailangan po na kung gusto niyo lang, dapat lang. Lapitan niyo po kaming mga pastor. Ako po pala si Pastor Jem. Ayan si Pastor JB nasa likod. Kaway-kaway ka naman dyan. Ayan, magaling na sa mag-TikTok si Pastor JB. Ilang naka-views ka na, Pastor? Ayan. Si Pastor Eric. Ayan. Ayan po yung senior pastor natin, si Pastor Vicky. Ayan. At saka po, dun sa mga gustong na sumama sa music ministry, hindi po kami namimili ng edad. So kung kayo po ay gustong tumayo dito sa harapan at tumugtog, kung ano man po ang talento nyo, kahit po senior citizen, pwede rin po kayo, nakita niyo yung mga bata dito sa harapan kanina, pwede rin po kayong sumayaw. Kung kaya pa ng inyong mga tuhod, wala po kaming pinipiling edad, Sino pong gusto mag-volunteer? Wala? Ayan. So, dun sa music po at dun sa mga rito, yung mga sumasayaw, lapitan niyo po si Pastor Rene. Ayan. Natatakpan ko po sa sobrang lapad ko. Ayan. Yan. Lapitan po natin siya. Ayan. Kahit po pag sa Bible study, tandaan nyo, Pastor Jem, Pastor JB, si Pastor Eric, si Pastor Rabigi, and of course, si Pastor Rene, at saka si Pastor Romel, nakalimutan ko na, doon pa lang tatago. Ayun, Pastor Romel, kaway-kaway ka naman dyan. Ayan po. So ngayon po, announce na natin yung mga maglilibre. Ayan, yung mga birthday celebrants. Hindi kasi natin na-announce the last time. Kasi may bisita tayo. Baka dumagdag pa yung mga yon, isama yung buong church nila. Kaya ngayon po, tayo na lang, huwag nyo na ipagsabi. So yung i-announce ko dito, alam nyo na yung lalapitan nyo. I-prepare nyo po yung papel at ballpen nyo, isulat nyo kung kailan sila maglilibre. Sige po, start natin. Ayan, si Sister Ladita Licop. Ayan. Sa August 5, si Brother Ed Ginto. Hindi niyo po siya nakikita, Asawa niya po, Sister Alma. Kaway-kaway. August 5 din po, si Sister Avery Almonte, kapatid po ni Pastor JV. August 5 din, si Brother Alan. Wala yata si Brother Alan. Nagbabantay sa hospital. August 9, si Sister Ellie. Wala rin si Sister Ellie. August 13, anak ni si Brother John Mark. Wala rin siya. Pero yung nanay po nandito. Pero yung nanay walang pasok. Si Brother Jameson sa August 14, Sir Cassie de Mesa, August 15. Birthday niya ngayon. Sister Mary Chu, August 18. Sister Susan, August 18. Ngayon po yun, Ayun, ngayon. Alam niyo na po kung sino maglilibre ngayong araw na to. At bukas, Sister Shailene sa August 19. Isa po sa mga natin dito kanina, dancers. Sige po. August 19, si Sister Zenaida. Nandito siya kanina di ba? Nagtuturo. Ayan. Sister Melly Gulapa. Nandito siya kanina. Nakita ko. Ay, ayun. Sa August 20 po. Si Brother Ivan Manalo. August 20. Si Brother Jasper sa August 23.
Sister Raquel Serrano. Nasa Sister Raquel? Bakit ba pag alam nilang i-announce yung birthday, nagtatago, ana? Sister Chris Llamares. Babae po yan. At si Sister Mel David. Ayan. Mother-in-law po ni Pastor Rene. Happy birthday. Sige po, bago po kayo ipagkanta, I would like to request yung mga bago na tumayo at saka yung mga birthday celebrants. I would like to pray for you and the whole congregation. Sige po, huwag po kayo mahiya. Sige po, let's extend our hands to the birthday celebrants at sa mga bago nating mga kapatid. Father God, we thank you for today, O Lord, sa aming mga kapatid na nandito, na nakasama namin upang mapurihan ka at mapasalamatan ka, O Lord God. Salamat sa kanilang buhay. And we know, O Lord God, that they're going to offer their lives for you, to glorify your name, O Lord God. Panginoon, itinataas po namin sila, O Lord God, na masumpungan ka at magpatuloy sila sa ganitong klaseng gawain, Panginoon. And we also pray, Panginoon, sa mga birthday celebrants for the month of August. Salamat sa kanilang buhay. Salamat sa lahat ng blessings sa ipinagkaloob niyo, Lord. Patuloy po namin silang inilalapit sa inyo. And thank you for the whole year, for your guidance sa kanilang mga buhay. Patuloy niyo po silang gamitin din po, Panginoon, sa inyo kubasan, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. And we give you back all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige, pagkanta po natin yung mga birthday celebrants. Birthday to you, and to Jesus be true. God bless you and keep you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, and to Jesus be true. God bless you and keep you. Happy birthday to you. Maligayang bati, nawa'y mamalagi. Kay Jesus na tangi, maligayang, maligayang, maligayang bati. Happy birthday! Ayan. So, sa mapagpalang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Ayan. Maya-payabak po sa mga Kapampangan. Ayan, maayong aga ba yan? Aga? Buntag, ayan. Okay. So, purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. At ako po ay naniniwala tayo pong lahat ay excited na ho. Kanina nga ako sa likod habang nakaramdam ako ng kaba eh. Ba't kaya nakakabahan ako? Hindi ko alam kung excited ako or ano. Dahil ang ating pong papaksain sa umaga pong ito ay may kaugnayan po. Nung nakaraang nagbahagi po ako, po alam ko na natatandaan pa po ninyo yon, July 28 po. So, mag-pray muna ho tayo para tuloy-tuloy na ho tayo at wala na hong hinto. Dakilang Diyos sa aming Amang Banal, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo at sa pamamatnubay po ng iyong Banal na Espiritu, kami pong lahat ngayon ay nagpapasalamat una dahil po sa buhay, kalakasan at kalusugan na taglay po namin at kaloob mo, O Diyos. Kaya kami narito ngayon
nagkasama-sama upang sambahin ka, papurihan, at higit sa lahat, ang mapakinggan po ang iyong mga salita. Mga salita mo po na siya nagsisilbing ilaw po namin sa aming landas na tinatahak. Upang makita po namin ang aming mga dinadaanan. Nang sa ganon, hindi po kami malihis sa kaliwa o sa kanan. Upang sa ganon, O Diyos, ay maiwasan po namin kami ay mga ligaw. Inihiling po namin na pangunahan mo po kami, O Diyos. Ipaunawa mo po sa amin ng maliwanag, Panginoon, ang yung salita sa umagang ito. At na ikaw lamang po siyang tanging itinatanghal namin sa aming kalagitnaan, O Diyos. Sa iyo lamang po, O Diyos, ang lahat ng papurit, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, yun po. So, yun ho, yung July 28, kung may nakakaalala pa po sa inyo, ito po ay tungkol doon sa mga bulaang propeta at mga maling aral ho nila. So, meron pong kaugnayan. Kasi ako po ay hindi ko po maiwasan yung mag-alala. Mag-alala hindi ho sa mga bagay-bagay, pangangailangan, kundi sa espiritualidad ho, at sa inyo pong mga kapatid, mga mananampalataya. Sapagkat sa ito pong panahon natin ngayon ay tinatawag po tinatawag nating nasa huling mga araw na ho tayo. Bakit ho? Kasi una ho, sinabi ho yan ng banal na kasulatan at makikita ho natin at nagbigay ng mga palatandaan ho. Hindi ko nga ho maiwasan na ako po ay mag-alala dahil andun po yung pangamba bilang isa ho sa mga pastor po dito sa CCL. Una ho pala, baka ho makalimutan ko. Inihiling ko lang ho na pakisama ho ninyo kami. Kami pong mga pastors po ninyo at mga kay pastora, sa inyo pong mga panalangin. Bakit ho? Kasi ho, nung Sabado ho, niisip ko na ho kasing magpahalili po ako sa pagtayo dito dahil Saturday madaling araw po hanggang sa kinaumagahan, makailang beses po akong nagpabalik-balik sa White Throne. Alam na ho ninyo yun. Sumama po ang pakiramdam ko. Naalala ko, Lord, sabi ko ako mag-share. Paano ito? Baka, hindi ko alam, baka sumpungin ka ako. So kaya lang, iniisip ko ho na magpahalili na, kailang alanganin na ho. Kapos na yung oras. Kaya salamat sa ating Panginoon. Napansin ko lang ho, hindi ko alam kung nagkakataon. May pagkakataon po kasi na kapag ako po ay naka-schedule, nagkakaroon ho ng aberya. Hindi ko po alam, isa sasakit ang ulo ko, Kaya nga ho, yun po ang hinihiling ko po sa inyo, pakisama ho ninyo kami. Kasi alam naman ho natin ang kaaway, nais niyang hadlangan ang salita ho ng Diyos upang hindi natin mapakinggan at mapakinabangan. Gagawa ho yan ng paraan para hadlangan ho niya. Kaya pakisama ho ninyo kami palagi sa inyo pong mga panalangin. Tulad ng hiniling po ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, na hinihiling niya na ipanalangin sila na maipahayag ng may buong katapangan ang salita ho ng Panginoon, sapagkat alam ni Apostol Pablo, mayroong mga hadlang, balakid at mga kumakaaway sa salita ho ng ating Panginoon. Kaya yun ho, pwede ho ba? So yun ho, baka ho makalimutan ko lang. So sa mga huling araw po kasing ito ay magkakaroon po kasi ng yung tinatawag na apostasy. Pag sinabi pong apostasy, ito po yung panlalamig at pagtalikod sa pananampalataya. At ito po ay may iba't ibang kadahilanan.
At isa po sa mga kadahilanan ng ating papaksain po ngayong umaga. Bilang mga pastors po ninyo kasi, no, tungkulin po namin na kayo po ay pakainin, di lamang po spiritual, no? Siyempre, kasama ho sa physical na rin. So, alagaan, katulad ho, nung tanong ng ating Panginoon kay Pedro sa John 21, no? 3 beses siya tinanong, alagaan mo, pakainin mo, alagaan mo ang aking mga tupa, sabi ng ating Panginoon Jesus kay Pedro. So, tungkulin din po namin na kayo po ay una, pakainin, alagaan, ingatan. Ayan ho. No? So, John 10:10, alam na ho natin. Tama, John 10, yung mabuting pastol, binanggit ho doon, iniaalay yung buhay, iniingatan niya, inaalagaan ang kanyang mga tupa. At doon sa Acts 20:28, no, pinapaalagaan yung kawan ng ating, pinaiingatan yung kawan ng ating Panginoon. At panghuli po, tungkulin po namin din kayo bantayan. Yan po ang isa sa tungkulin ng isang itinalagahong mga pastor po. Bantayan dahil, alam naman ho natin, mayroong mga, sa Biblia, may mga mangangaral, mga guro na nasa anyong tupa, sabi, pero sila ay mga mababangis na lobo. So tulad ng isang pastol po, binabantayan ho niya kapag kanyang pinastol yung kanyang mga tupa, hindi ho niya iniiwanan. Kundi binabantayan po niya, tinitingnan kung may mga maninila na nagbabanta sa kanila. Doon sa Ezekiel chapter 3 verse 17, ang sabi ho doon, tao, ginawa kitang bantayan ng Israel, anumang sabihin ko sa iyo, sabihin mo sa kanila bilang babala. Kaya ho, pakinggan ho natin itong, kasi ho, alaman ho natin ngayon sa social media, napakadaling mag-post ho niyan. At napakadali din ho scroll lang ho, ganun o i-open natin, marami ho tayong makikita. At meron ho akong mga nadaanan na talagang nakapagbigay ho ng, yun nga kanina, sabi ko pag-alala, baka ho ito'y ma-scroll din nyo o maaring yung iba, di ko ho alam kung nakita na rin ho ninyo. At nais ko po itong ipaalam sa inyo kung sakaling makita ho ninyo sa social media, sa inyong mga Facebook, ay nabigyan na rin ho kayo ng babala at paalala. Ano ho? So isa ho, tingnan muna ho natin itong mga nakita ko ho, no, para magkaroon ho tayo ng pananaw, malawak na pananaw ho sa ating tatalakayin. Una ho, may nakita ho kasi akong mayroong in-interview ho si Tony Gonzaga, yun, na isang bagong mukha ng artista ho ito. Medyo bata-bata pa. In-interview siya, actually, hindi lang ho dito, maging sa ibang bansa, maraming nagpapahayag na sila mga Kristiyano. Ho. So sabi niya, Kristiyano siya, at yung kanyang nanay, pastora, tinanong siya ni Tony, ang sabi niya, paano kung tinanong ka, sabi, akala ko ba born again Christian siya? Sabi, bakit gumagawa siya ng ganitong klaseng pelikula? Sabihin sa Viva Max. Alam na ho natin, yo. So anak ho siya ng pastora. So sabi, paano pag tinanong ka, di ba born again Christian niya, bakit gumagawa siya ng mga ganito? Ibig ko sabihin, yung mga nagpo-promote ng mga kalaswaan, ng porn, ano ho? So kung titingnan natin bilang isang mananampalataya, hindi po nararapat na gano'n. Hindi siya dapat maging tagatulak, ika nga, ng mga ganong gawain. Ang sagot ho niya, eto. Sabi niya, sabayan. Ayun. Sabi niya, ang nanay ho niya, pastora, sabi niya,
ang mom ko, sabi niya, very open-minded. Sabi niya, ang payo niya sa kanyang nanay, o kanyang anak, pag binato ka ng bato, ang sabi, batuhin mo ng tinapay. Yan po ang katwiran. Hayaan mo sila, sabi, basta masaya ka sa ginagawa mo, wala kang inaapakang tao. Alam po niyo, ito ang madalas na narinig kong katwiran ng mga nagbibigay katwiran sa kanilang maling ginagawa. At isa pa dito, pag pinuna mo ang kanilang ginagawa, sasabihin nila sa iyo, ikaw ba hindi nagkakasala? Ganun eh. Para pagtakpan at bigyang katwiran yung kanilang ginagawa. At ang isa pa ho dito na hindi maganda, pinasalamatan pa niya si Lord na tinuturing niyang blessing sa kanya, yaong pagbubukas ng pintuan sa kanya, na sabi nung taga-production na yon, sa susunod na pelikula, ikaw na ang magiging bida, siya nang lalabas. Sa pinasalamatan niya ang Diyos, ang Panginoon sa ganong oportunidad. No? So tingnan ho natin, no, yung talagang nakikita ho natin ang panahon natin ngayon na sinabi na ng banal na kasulatan na yung masama ay pinapakita o ginagawang mabuti. At yung mabuti, pinapalitaw na masama. Sabi doon po sa Isaias. At yung liwanag, ginagawang dilim, at yung kadiliman, ginagawang kaliwanagan. Yung mapait, ang sabi, matamis. Yung matamis, mapait. Ang sabi, binabaligtad na ang sitwasyon ho, ang pangyayari. Kaya kaingat ho tayo sa mga ganitong panlililang at pandaraya ho ng kaaway. No? Hindi ho lahat ng nakikita ho natin o naiisip natin sa ating pananaw ay maganda, ay ginagawa ho natin. Hindi lamang ho maganda, kundi kailangan tignan ho natin mabuti ba. Iba ho yung maganda sa mabuti. Hindi ho pareho ang kahulugan noon. Yung maganda, maganda siya, ang tanong, mabuti ba siya sa iyo? Nakakabuti ba? Maganda yung isang bagay, yung isang sasakyan, makabubuti ba kaya sa iyo yun? No. So, ang sabi ho, doon sa unang Korinto 10:23, mayroong magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman. Ayan ho. Tandaan ho natin, malaya tayo, pinalaya tayo ng ating Panginoon Kristo, kaya lang may paalala ho ang kanyang salita. Ang sabi doon, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito ay nakabubuti. So yun ho, hindi ho lahat ng naiisip natin, kaagad ay ginagawa natin. Himay-mayin ho natin mabuti, tingnan natin mabuti, kung ito ba ay mabuti, hindi lang maganda. Paano natin malalaman na ito ay mabuti? Hindi lang ho mabuti sa paningin natin, kundi mabuti ito una sa paningin ng Diyos. So tignan ho natin, ang sukatan ho natin lagi ay ang salita ng ating Panginoon. No? Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi rin lahat ito ay nakakatulong. No? At ito pa ang paalala ni Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 16, kayo'y malaya, subalit ang kalaya ay huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Wag ho daw nating gawing dahilan yung kalayaan natin, no? Upang sa paggawa ng masama, upang masunod yung mga layaw, luho natin, mga masamang nasa ng laman. Malaya ho tayo para gumawa ng mabuti sa harapan ng ating Panginoon at maglingkod. Hindi para sundin lang ang gusto natin. No? So yan po yung una, no ho? Tingnan muna ho natin ito bago tayo pumunta sa
susing talata ho natin at basahin natin. At sa ibang bansa ho, ito hong nakakapangilabot. No? Tarpaulin ba tawag doon? O placard. Ayan, placard. Meron ho akong nadaanan dito nabasa. Ito ho nakakakilabot talaga. Ang sabi ho doon, have you accepted Satan as your Lord and personal Savior? Sabi. Binabandera ho yun. Tahon ninyo ng mundo, ang takbo ng mundo ngayon, hindi na itinatago ang kasamaan ho ngayon. Lantaran na ho. Kasi nga, nasa social media na nga ho tayo, talang ginagamit ho din ng kaaway ito para i-promote ang kanyang panig. Kaya gamitin din ho naman natin itong social media sa panig ng ating Panginoon. Yan ho. Ano ho doon? Nakabandera ho. No? Tinanggap mo na raw ang sabi doon, si Satan bilang Panginoon mo at sa rin tagapagligtas, biruin mo, binaligtad. Dapat doon ang Panginoon ang tinutukoy po doon. Kaya yun ho, ang binabanggit doon sa Isaiah kanina binasa natin 5:20, no? Binabaligtad na. Kaya napakadelikado ho ng panahon natin ngayon. Huwag ho tayong kapampaan, patsaman-tsaman, ano? Paano ba sa Tagalog yon? Pa-easy-easy, ayun. At ito ho, pangatlo, ito ho, sa mga may anak ho, bantayan ho ninyo ang inyo pong mga anak na maliit, lalo na kapag may hawak po silang gadget, baka humalingat ho, at madaanan nila bigla, lalo na ngayon, yung mga bata, marunong na ho sila magbukas, no? May movie po ngayon na pambata dahil magpapasko. Baka ho mapanood at yayain kayo na panoorin ito. Ito po ay bagong isang artista rin ho, nakilala. No? Sabihin na ho natin, si Paulo Contis, no? Showing ho sa 18. So, hindi ko ho sinasuggest na panoorin. No? Ang pamagat ho ng title ng movie na to, Dear Satan. Nakasuot po siya ng costume ng Santa Claus. Pero kung aayusin po ninyo yung Santa, Satan. Ang title po, Dear Satan. Pinapakita po doon na si Satan ay may mabuting ginagawa din. Lalo na sa mga bata. Pero ang totoo sabi niya, meron na naman akong mabibiktimang bata. Doon sa movie na yan. Doon sa trailer na maiksi. No? So ingatan ho natin. At ang susunod po pang-apat, eto ho, meron ho tayong mixing video po dito at dito rin ho talagang napailing din ho ako dito. Kailangan medyo putol po ito, hindi ho, ewan ko kung talagang doon lang. So, panoorin muna ho natin ito. At kayo na ho ang ay mag-assess nga. Pakiano nga ho yung, ayan ho, ito yun, ayan. Nagsosorry sa inyo ngayon. Ay, pakiano mula sa umpisa. Nagsosorry sa ating lahat. Kahit hindi naman siya dapat mag-sorry. Kaya pwede bang sabihin mo or i-comment mo na, Lord, pinapatawad na kita. Weird, no? Weird to say those things. Kasi ang Lord Ayun, gandun lang ho eh. Hindi ko alam kung ano yung sumunod na sinabi ho niya. So yung una, hindi ho natin gano'n napakinggan. Pero ang sabi ho niya, alam nyo ba, ang Lord ay nagsosorry sa inyo ngayon. Nagsosorry sa ating lahat, kahit di naman siya dapat magsorry. Tapos sabi niya, kaya pwede ba sabihin mo o i-comment mo na, Lord, pinapatawad na kita. Weird, yan sabi niya, no? Yung mga bagay na yon. So, pinutol lang ho doon. Kita ho niyo, no? Nagsosorry daw si Lord. Meron ba dapat ipag-sorry sa atin si Lord? O hingi ng tawad para siya ating patawarin? Sino ho dapat humingi ng tawad o mag-sorry sa Panginoon? Tayo ho dapat na may kasalanan o nagkasala sa Kanya. Pero si Lord ho, walang dapat ipag-sorry ho o hingi ng tawad sa atin
upang siya ay ating sabihin na gano'n na, Lord, pinapatawad na kita. Ho ba na nakakapag lambot ng kalamnan ho? So kita ho ninyo ang kilos ho ng kaaway sa panahon natin ngayon. Maging yung mga kilalong mga personalidad ho, ginagamit na rin ho ng kaaway. Kaya ingat din ho tayo sa mga inahangaan natin mga personalidad na mga kilalang celebrities ho, mapa ibang bansa man o dito ho. Lahat ho ay pwedeng gamitin ng kaaway ho. Mapatao, mapapagkain, mapagamit, mapareliyon, lahat ho. Sapagkat nalalapit na nga ho ang kanyang panahon. At bilang nalalapit niya, alam ho niya kung saan siya parurusahan, magtatangay ho yan ng maisasama, magdadamay. Kaya ang ginagawa ho niya, yun ho, manlinlang, mandaya. Mga tao, pwede rin ho niyang gamitin. Kaya kami hindi ho kami nagsasawa na bigyan kayo ng babala at palahanan. Kasi nga ho yun ang aming tungkulin. Kasi ho, ang sabi ni Judas, si Judas ba yun? Ayun. No? Ito pa po ang isa, panghuli. Lahat to, kilala natin ito, no? Sa ibang bansa, si Ofra. Yan, si Ofra. Malakas ho ang impluensya niya sa tao. Marami na rin hong mga nagtanong sa kanya about sa kanyang pagiging Kristiyano. Kiniklaim ho kasi niya siya ay Kristiyano. Pero ang sabi niya, si Jesus, isa lang siya sa maraming daan, sa milyong-milyong daan, papunta doon sa sinasabi niyong Diyos, ang sabi. Pero sinasabi ho niya na Kristiyano siya, kiniklaim niya. So ingat ho tayo sa mga ganito. At maging yung isang sikat din na singer, si Taylor Swift. Yan. Inaangkin din ho niya na siya ay Christian. Pero sabi nga ho na banal ng Kasulatan, kahit sino ho, pwede mag-angkin na siya ay Kristiyano eh. No? Pero ang sabi ho ng banal ng Kasulatan, ang Panginoon mismo ang siyang nagsabi, no? Hindi sila makikilala sa salita eh. No? Hindi lang sa salita. Ang sabi ho, makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa, sa buhay, sa kilos, sa pamumuhay, kung paano sila namumuhay. No? Mapipitas ba ang uba sa puno ng dawag o ang igos sa matitinik na halaman? So kapag Kristiyano ka, sinasabi Kristiyano ka, ang nagiging bunga mo, ang nakikita sa iyo, bunga ng isang Kristiyano. Mula sa salita ng ating Panginoon. No? Ang mabuting bunga, mabuting puno, mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaring mabunga ng masama ang mabuting puno at hindi rin maaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. So, tingnan ho natin. No? Maging tayo, lagi ho natin ding titingnan at sinusuri ho ang ating mga sarili. Ano ho? Sapagkat ang mga ganitong mga tao po, ang sabi ni Judas nga ho, nakakasingit ho sila. Dati ho, ang mga ganitong uri ng mga tao, mga mangaral, ay nanggagaling mula sa labas, papasok sa mga iglesia. Ngayon ho, nasa loob na rin ho ng mga iglesia. Naiiba na ang kanilang mga katuruan. So, ang sabi ho doon sa Matthew 24, so, marahil ito ay ilang beses na rin ho ninyong familiar na ho tayo sa chapter na to, ano ho? Pero ito pong basahin ko muli, natawag po ang aking pansin sa 3 talatang ito. At nakita ko ho na ang iisa lamang ho ang nais na iparating ng ating Panginoon dito. Sa Matthew 24 po, verse 1 hanggang 28, basahin ho natin. Ay, mahaba-haba pa pong oras natin.
Sabi ho doon, ito ho kasi patungkol sa muling pagparito ng ating Panginoon Kristo. Nagbigay siya ng mga palatandaan. So sabi ho, lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Verse 2, ngunit sinabi niya, nakikita ninyo ang mga gusaling yan. Tandaan ninyo, darating ang araw, so may tinutukoy na araw na darating ang Panginoon dito, ang araw na pagkawasak ng lahat. Wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho. 3. Nasa bundok ng mga olibo si Jesus, samantalang siya nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? So tinanong siya kung kailan yung tinukoy ng ating Panginoon na pagkawasak. No? Tinanong siya ng kanyang mga alagad, kailan mangyayari ang mga to? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? 4. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesiyas, at marami silang maililigaw. Makaririnig kayo ng alingaungaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan, huwag kayong mabagabag, dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas. 7, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. 8, ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap. 9, sa mga panahong iyon, kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin at isasagdal upang pahirapan at patayin. Verse 10, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. 11, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. 12, ang kasama ay lalaganap, ano pat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas at ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. 15, makikita ninyong nagaganap na sa banal na lugar ang kalapastangan ng walang pangalawa na tinutukoy ni Propeta Daniel. Unawain ito ng bumabasa. Kapag nangyari na ito, ang mga nasa Hudiya ay dapat tumakas sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abala pang bumaba upang kumuha ng kahit ano sa kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Kawawa ang nagdadalang tao at ang nagpapasuso sa mga araw na iyon. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mataon sa taglamig o sa tag-araw o sa araw na pamamahinga. Sapagkat ang panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas ng napakalaking kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang ngayon. At hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi paikliin ang panahong iyon, walang maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paikliin ang panahong iyon. 23. Kung may magsabi sa inyo, narito ang Mesiyas o nariyan siya, huwag kayong maniniwala, sapagkat may mga magpapanggap na Mesiyas at may mga lilitaw na mga bulaang propeta, magpapakita sila ng mga kagilagilalas na tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maari pati ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumaroon. Kung sabihin nila, naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Sapagkat kung gaano kabilis gumuhit ang kidlat, mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung nasaan naroon ang bangkay, naroon naman magkakatipon ang mga buwitre. Purihin ang Panginoon sa kabasahan ng kanyang salita. So ito po ay patungkol sa muling pagparito ng ating Panginoon.
nabasa ho natin yung mga palatandaan binanggit niya, madalas narinig ho natin, kamakailan lang, no, sa Japan, nalindol naman ho. At ngayon nga, hindi matapos-tapos niya gera ho. No? Israel, Iran, yung Russia, at Ukraine, at yung taggutom ho ngayon, sa ibang bansa, bandang Africa ho yata yun, ang kinakain na ho nila doon ay putik. Ang ginagawa nila hong tinapay sa kahirapan, sa kagutuman. So, yung mga nabasa ho natin yun, hindi lang ho yun ang dapat nating ipangamba. Sadyang mangyayari ho yun, ang sabi ng ating Panginoon. No? Magaganap talaga ho ang mga yan. Sa gusto natin, mangyayari yon. At kung tayo po'y mananampalataya, so masasama ho tayo sa dadakitin ng ating Panginoon. Wala hong problema doon. Ang malaking problema ho lang ho dito ay yung tatlo ho dito na mababasa ho natin na nakatawag ho ng pansin sa akin na nagbigay ho ng babala at paalala ang ating Panginoon. No? So tingnan ho natin yung mga babala at paalala na ito sa panahong mapanganib. Kapag sinabi pong babala, pinag-iingat ho tayo. Sinabi, mag-iingat ka, ibig sabihin, posibleng mayroong nakaambang panganib. Paalala ho na baka mayroong mangyari. So dito ho sa talatang 4. So nagtanong ho ang kanyang mga alagad, no, kailan mangyayari ang mga bagay na ito. So tinatanong ang kanyang mga alagad yung unang sinabi sa taas ng talata ng ating Panginoon Kristo. So tignan ho natin ang pagsagot ng ating Panginoon sa kanila. No? Doon sa tanong na yon, kailan? So nagtatanong sila ng maaring araw, petsa, panahon. So hindi ho nagsabi ng petsa eksakto ang ating Panginoon. Wala ho siya sinabi. Kasi alam naman ho natin, sabi ng salita ng Panginoon, hindi rin ho niya alam, ang Ama lang. Kaya iba ang pagsagot ho ng ating Panginoon. Ano yung sagot niya? Sa verse 4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo. So pinag-iingat ho tayo ng ating Panginoon. Pag pinag-iingat nga ho tayo, pag lumabas ka lang sa daan, sasabihan ka ng nanay o magulang mo, mag-iingat ka nak. Ayan. Dahil hindi natin alam kung ano ang mga mangyayari sa labas. Ano ho? Pinag-iingat ho tayo. Saan? Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni inuman. So pinag-iingat tayo, yun ang babala ng ating Panginoon, mag-ingat. Paalala niya upang huwag ho tayong mailigaw ni inuman. Pag sinabi ni inuman, kahit sino, marami ho sila. Mahirap po kapag isang tao ay naligaw, di ho ba? Kaya kapag hindi ho tayo familiar sa isang lugar na pupuntahan natin, meron ho tayong ginagawang tangan-tangan na guide. Sa iba, kompas. Para yun ho ang magtuturo sa atin doon sa pupuntahan natin nang hindi tayo maaligaw. Sa verse 5, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi ako ang Mesiyas at marami silang maililigaw. So tingnan ho ninyo pinag-iingat tayo ng Panginoon sa mga taong ito upang hindi tayo mailigaw. Baka masama tayo. Kasi ang sabi natin Panginoon na marami silang maililigaw. Pinag-iingat tayo para hindi ho tayo masama doon sa mga maililigaw ho nila. Yan po yung una. Tingnan muna ho natin pa ang pangalawa. Verse 11. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami.
Inulit ho na pangalawang beses ng ating Panginoon. Pangatlo, sa verse 24. Sapagkat may mga magpapanggap na Mesiyas at may mga lilitaw na mga bulaang propeta, magpapakita sila ng mga kagilagilalas na tanda at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Tayo po mga Kristiyano, mga mananampalataya. Kaya kapag tayo po ay hindi malalim, kung tayo po ay umaasa lamang ho tuwing Sunday sa pakikinig, baka ho hindi natin mapansin ang mga ganitong klase ng mga tao, mga mangangaral, mapapaniwala ho tayo. So, bakit ho 3 beses na inulit-ulit ng ating Panginoon? Kapag sa mga magulang paulit-ulit na nagpapaalala sa kanyang anak, paulit-ulit, no? Ibig sabihin may gustong ipaunawa, ipaintindi, bigyan diin ng ating Panginoon sa mga talata pong ito. Sinasabi ho, hindi yung mga nabasa nating mga digmaan, labanan, gutom, hindi ho yon ang hindi ho yon ang mas nakababahala eh. Ito ho ang nakababahala. Kasi ang lalay po dito, once na tayo po naligaw, nasama doon sa mga mangangaral, mga guro, at napaniwala sa mga aral nilang ito, ang nakasalalay po dito yung kaluluwa natin. Dahil sabi ng Banal na Kasulatan, ang bulag na taga-akay, kahit kapwa silang mahuhulog sa ukay ng kanyang inaakay. Kaya pinag-iingat ho tayo ng ating Panginoon. Ang tanong ho doon, paano tayo nag-iingat? Ano ang ginagawa nating mga hakbang para tayo po ay makapag-ingat? Ano hong ginagawa ho natin pag-iingat? Kaya nga ho, yung pakikinig ho natin ng salita ng Diyos, wag lang ho every Sunday. Kailangan ho buong linggo ho yan. Sinasaksakan ho natin ng salita ng Diyos ang ating buhay. May sinabi ho si Pablo sa unang sulat niya kay Timoteo, doon sa unang sulat niya sa chapter 4, verse 8 po. Oh, hindi. Tama, verse 8. Ito ho. Sabi ho doon, may pagsasanay sa katawan. So, yung katawan ho, no? Maraming klase ng pagsasanay. May nag-gym, nag-walking, etc. Lahat. Sinasanay ang katawan. May purpose po doon. Sa pagsasanay sa katawan ay mayroong pakinabang din. So lumalakas tayo, lumulusog, lumalaki ang katawan. So yan po ang nakukuha natin pakinabang. Diba ba? Ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan din. Sabi ho, no? Sa lahat ng paraan. Sapagkat may pangako, hindi lamang sa buhay na ito, ngayon, kundi maging sa buhay na darating. So, pagsasanay daw ho, sa physical, may nakukuha tayong pakinabang, pero higit ang pakinabang ho sa pagsasanay, sabi sa ibang salip po, sa kabanalan, sa makadiyos. So, yun po, sanayin ho natin ang ating buhay spiritual. Sanayin natin sa pagbabasa, pagbubulay, pag-aaral ho na salita ng Diyos. Ito ho ang ating kompas giya ho ng ating buhay, ng ating patutunguhan Nakarinig tayo ng aral lang ganito. Teka, tignan ko nga. Sinasabi ba ito ng salita ng Diyos? Hindi ba binaligtad? Hindi ba pinilipit? Ganun ho dapat. Malay nyo, ako may sinabi ako dito. Kakasgrado ho ba? Yun ho.
Ba ang sinasabi ng Banal na Kasulatan at wala akong pinilipit at siningit ho dito. Kailan ho, ganun ho tayo. Yun po ang kahabi-habili ng ating Panginoon. No? Na maiwasan natin na tayo po ay mailigaw, mapaniwala ng mga nagtuturo ng ganito at ng kanilang mga aral. Alala ko nga ho kanina, nabanggit ko, lahat pwedeng gamitin ng kaaway. Maging sa musika ho. Mga awitin, pwedeng gamitin ho ito ng kaaway. Actually, yun nga ho, yung mga kilalang mga manganganta, ang laman ng kanilang mga awitin, kung pakikinggan ho, talagang may blasphemy sa ating Panginoon. Kaingat din ho tayo, lalo sa mga kabataan ho ngayon, sa mga, hindi lamang kung maganda ang beat, no? ang tempo. Hindi nga natin inaawit minsan, napapapaindak ho tayo. Malakas ho ang impluensya ng kanta ho, ng music ho. Kaya, hindi ho natin minamasama yung mga secular song. Ano ho? Ang nais lang ho natin dito, maging maingat ho tayo. Hindi ko mo maganda sa ating pandinig, ay pakikinggan na natin agad. Isa ho yan sa pwedeng gamitin ho ng Satan. Ingat ho tayo sa mga, tingnan ho natin sino ba yung artist, yung kumakanta nito. Ano ba ang background nito? Anong pagkatao nito? Sa ibang bansa ho, marami hong ganyan, mga artist ho, mga manganganta. No? At maraming humahanga sa kanila, hindi nila alam. At pangalawa, tignan ho yung laman ng kanilang kinakanta. Enjoy na enjoy tayong kinakanta, no? Kaya hindi natin alam. Pagkagising natin, andun na tayo sa hukay. Marami hong paraan at pamamaraan ang kaaway ho. Kaya nga pinag-iingat o pinagbabantay tayo ng ni Pedro no? Dahil ang kaaway natin, maali-aligid ang sabi, at umahanap ng masisila, mabibiktima. Pag sinabing ililigaw, hindi ka dadalhin doon sa tama na dapat mong mapuntahan. Kailan ba yung nung misan ho na nung umakyat ho, naalala ko lang bigla, nung umakyat ho ng Baguio doon sa driver na kuha natin. Ikaw ba nagtanong nun? Doon sa driver, di ba nadaanan na natin ito? Sabi. Pang umikot lang sila ng ganon. Kasi hindi ho sila familiar doon sa daan na yon. So ingat ho tayo, magulang at mga kapatid. No? Maglaan ho tayo palagi. Marami tayong nailalaan na oras, panahon sa ibang bagay. Hindi na ho ako magsasabi kung anong mga bagay na yon. Baka ho, aaray ho tayo. No? Totoo po yun. Kailan ho dito, hindi na ho dito uso yung balat, o yung pusong mamon o balat sibuyas ho. Kasi nasa huling panahon na ho tayo Kailan ho talagang derechahan na ho. Kasi kung wala nga hong magsasabi sa inyo, sino nga ho ang magsasabi pa? Kaya nga ho, kapag kami ho na mga pinagkatiwalaan ng ating Panginoon po, para sa inyo po, mga pastor po dito, kapag binibigyan po namin kayo ng binabalaan, pinapalahanan, wag ho kayo magtatampo sa amin. No? Ito po ay para sa inyo rin ho mga kabutihan, kapakanan ho. No? So 3 beses pinagdiinan ng ating Panginoon. Meron siyang nais na puntuhin po
na maunawaan po natin dito. Kasi napakadelikado po nitong mga binanggit ho niya, mga nagpapanggap. Actually, yung isa nga ho niya, hindi mahanap-hanap kung saan nagtatago. Marami ho sila. At yung mga tagasunod ho nila, tingnan ho ninyo, kapag talagang napaniwala ho ng mga bulaang ito, yung kanilang mga miyembro, kita ho ninyo, kahit na mali na ang nakikita nila ginagawa doon sa kanilang pinuno, pagtatanggol pa rin ho. Kasi ho, bulag sila, nabulagan ho sila. Ganon ho kadelikado yung maligaw nga ho na tinutukoy ng ating Panginoon dito, na kung saan tayo po ay pinag-iingat nga niya. Dahil may posibilidad ho na tayo mabiktima ng mga ito. Sabi ho ng Banal na Kasulatan, magaling din ho silang magsalita. Ano? Sina Apostol Pablo at ang kanyang at ang ibang mga alagad ho, paulit-ulit din ho silang nagbigay ng babala. Actually, halos dito si Apostol Pablo po sa kanyang mga sulat Laging may babala at paalala sa mga sinusulatan ho niya. Kasi alam ni Apostol Pablo, kasi galing din ho siya dati, no, doon sa mga kalaban ng mabuting balita na kumukontra. Nung siya po ay nakakilala nga sa ating Panginoon, ayun, lagi niya binibigyan ng babala. Pinapaalahanan niya sa mga ganitong uri ng mga bulaan at yung mga aral ho nila. Maging sila, sabi ho niya, wala silang ibang inaaral sa tao. Ingat ho sila. Ito, paulit-ulit ko ho. No? Kahit na ho, magmistulan ho akong siramplakan na paulit-ulit na lang ho sinasabi sa inyo, okay lang ho yun. No? Basta mabigyan lang ho kayo ng paalala. Ganun ho sila, yung paulit-ulit. No? Pinapalahanan po yung mga sinusulatan ho ni Apostol Pablo. Mag-ingat, mag-ingat. Naalala ko ho, yung misang may sinabi siya sa mga taga-Galase Ano nang nangyari sa inyo, sabi? Kahit dali ninyong talikuran ang Diyos na tumawag sa inyo at bumalik sa ibang mabuting balita. Nagtaka ho siya. Naaralan ho ang mga to. Pero nasingitan sila ng mga ibang mga nangangaral. Kaya sabi ni Pablo, ito ang sabi niya, maging kami, mga sa apostol, anghel man sa langit, sabi, ang bumaba sa inyo, mangaral ng iba sa mabuting balita pinangangaral namin, sumpain sila. Ganon pinagdidiinan din doon. Pinagdidiinan ni Apostol Pablo na wala ho tayong ibang dapat pakinggan na mabuting balita. May tinatawag na ibang mabuting balita kasi maganda rin ho. Alam nga naman yung mga mandaraya magpapahalatang dadayain ka, di ho ba? Hindi. Kaya nga mandadaya Malalaman mo lamang na nadaya ka sa bandang huli. Pero kung sa una pa lamang alam mo na yung tama, sa una pa lamang alam mo na kung dinadaya ka ng taong ito o nung mangangaral na to. So, kung yung mabuting balita ho na pinangaral ho ng mga apostol, ang isa pong mabuting balita ang ating tinitindigan at naging saligan ng ating pananampalataya, sabi ho ng Banal na Kasulatan, kahit ho gaano kaganda pa ang mga aral ng mga to, na mga bulaang mangangaral at guro, hindi po e-epekto sa atin kasi alam natin kung saan tayo nakatayo. Si Kristo lang ang pinangangaral namin, ang sabi ho ni Apostol Pablo. No? At ang sabi pa ho niya, na huwag lalampas sa nasusulat. Ayan. Ibig sabihin, pag may dagdag o may bawas, ingat din ho tayo. Ano? Isa lang ho ang Kristo, sinasabi ho ng Banal na Kasulatan. Kaya kung may mga lumitaw na sobrang Kristo, alam naman ho natin. Iyon ho ang sinasabi ng binasa ho natin.
na mga nagpapanggap na sila ang Mesiyas. Ano ho? Sabi ho ni Apostol Pablo, eto ho, maging sila, ano ho, sabi ho niya sabi ho niya sa mga sinulatan niya sa Galatians 1:11, hindi katha ng tao ang mabuting balitang ipinangangaral ko. Sabi, hindi imbento, hindi gawa-gawa lang ni Pablo o nino man na tao yung pinangangaral niyang mabuting balita, no? Sabi niya, hindi ko ito tinanggap mula sa tao, ni itinuro ng tao, si Jesus ang nagpahayag nito sa akin. Kung anong narinig niya sa pahayag ng ating Panginoon Kristo, yun ang pinangangaral ho niya. Wala ho siyang, hindi niya pinapangaral kung ano man yung nakalakihan niya at nakamulatang paniniwala dati. Hindi ho yun. Actually, pinupuna nga ho siya dati, pinagbintangan pa nga siyang pinangangaral na dapat magpatuli eh. Pero sinasalangsang ho yun ni Apostol Pablo na hindi na kailangan pa magpatuli ang isang tao. Pero pinagpipilitan ito ng mga dati niyang makasamahan para maging matuwid sa harapan ng Diyos. Pero pinangangaral ho ni Apostol Pablo, yung mabuting balita. Sabi nga niya, hindi na kailangan pa magtuli man o hindi ang isang taong, ang importante yung tuli ang puso eh. Sabi yung tuli ang puso, yung pagwawaksi sa mga pita ng laman. Yun ho ang pagtutuli kay Kristo ang sabi. 1 Timothy 1:11, aral na naaayon sa mabuting balita, ito'y galing sa dakila at mapagpalang Diyos at ipinagkatiwala sa akin upang ipahayag. Taho niyo, kung ano ipinahayag natin ni Pablo, yun lang ho ang kanyang pinangangaral. Colossians chapter 2 verse 4. Ito, sabi ni Pablo, sinasabi ko ito, so ibig sabihin, meron siyang unang sinabi, si Pablo, sa mga taga-Kolosas. Sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ninuman. Binanggit naman dito yung ninuman, no? Sa pamamagitan ng nakararahuyong pangungusap, gaano man kaganda. Kita ko yan, maganda rin ang kanilang mga pangangaral ho. Nakakaengganyo ka nga. No? Alam naman ho natin kung anong nakakaengganyo sa mga tao ngayon. Di ho ba? Sabihin mo lang, punta ka doon. May relief doon. May ayuda. Maganda sa pandinig. Anong gagawin ng tao? Pupunta ho doon. Ganon ho ang mga mangaral. Alam nila kung anong kahinaan ng mga tao, ng mga Kristiyano. Anong laging gusto ng mga Kristiyano? Maganda sa pandinig. Blessing. O ba? Hindi gusto ng blessing. Lahat ho gusto natin, pero hindi ho yan. Ang dapat, hindi ho yan ang ating pangunahin sa pagsunod natin sa ating Panginoon. No? Pag blessing, maganda sa pandinig ho natin. So, engganyuhin ko ho niya. No? Na kapag sumama ka, sumunod sa kanila, pagpapalain ka, ganun. No? Maganda. Verse 8, no? Colossians chapter 2, mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo. Taho nyo? Yung mandarayang aral na ito, hindi nasasalig sa aral ho, no? Ni Kristo. Kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Sariling katha, sariling invento lang ho nila. Ito ho, sariling pananaw ko lang ho ito. Naalala ko lang ho. Siguro, minsan natanong ko na rin ho ito, sa sarili ko lang.
Ba't kaya dumami ang maraming ilustrasyon ng Biblia? No? Ito ay natanong lang sa sarili ko. Natung ako sa isang sagot na, halimbawa ako, meron akong aral, sariling aral, ginawa ko. Para ma-justify ko ho, mabigyan ng katarungan, ika nga, yung aking aral, gagawa ako ng sarili kong ilustrasyon ng Biblia para aayon doon sa paniniwala ko. Yun ho, sa akin lang ang pananaw. Ano? Kaya siguro dumami. Pero hindi man ho lahat. Pero meron ho na may mga translasyon ho ng Biblia na talagang malayo doon sa talagang tunay. Ano ho? So sabi ho doon, ito yung sabi-sabi lang na matatanda, no? Haka-haka, ganon. At sa mga tuntunin ng sanlibutan. Yun ang pamantayan ho nila. No? Pamantayan ng sanlibutan. So, sige, okay. Malapit na ho. Ikalawang Pedro, kapitulo 2, talatang 12 hanggang 13, sabi ho doon. Ang katulad ng mga bulaang gurong ito ay batis na natuyo at mga alapaap na itinataboy ng unos. Mataas silang mangusap, so magaling. No? Ngunit walang kabuluhan ang sinasabi. Sabi, walang laman. Maganda nga, nasabi natin walang laman dahil hindi nga nasasalig kay Kristo yung kanilang mga aral. Sa ikalawang sulat ho ni Apostol Pablo sa mga Thessalonica, hindi ko na ho babasahin ng buo ito kasi binanggit ho doon yung suwail. Inilarawan ho dito kung sino ang suwail na ito. Taglay ang kapangyarihan ni Satanas ang sabi ho. At doon sa bandang ibaba may sinabi na may nadaya din ho siya na maliligtas sana, sabi, kung pinaniwalaan nila yung katotohanan. Bakit? Kasi mas pinaniwalaan nila yung kasinungalingan, yung pandaraya, hindi yung katotohanan. Sabi kasi doon, may pumipigil pa sa suwail na ito eh. Pero malalantad daw ho ito kapag pumigil na, nawala na ang pumipigil sa suwail na ito. At ngayon ho, palihim ng kumikilos ang sabi ho, ang kapangyarihan nito. Kaya doon ho tayo pinag-iingat ng ating Panginoon doon sa kanyang salita na binasa natin sa Mateo. Doble ingat ho. Kung nag-iingat tayo, doblehin pa natin ang ating pag-iingat. Huwag ho tayong masyadong relax, ika nga. No? So, panghuli ho, paalala sa Roma, Kapitulo 16, talatang 17 hanggang 18. Ito, pakinggan natin mabuti. Ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, tandaan ninyo ang mga lumirikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo, iwasan ninyo sila. So, tinutukoy ng ni Pablo dito, yung mga nagdadala ng mga maling aral, nagtuturo ng maling aral. 18. Ang mga gayong tao ay hindi naglilingkod kay Kristo. So, bagamat dala-dala nila o kiniklaim nila na sila ang Kristo, ang totoo, hindi naman sila naglilingkod kay Kristo. Kanino? Na ating Panginoon na sabi, kundi sa kanilang makasariling hangarin, personal, luho, no? Motibo, at sa pamamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pangungusap ay inililigaw nila ang mga mapaniwalain. Sino dito mga mapaniwalain? Sa mga sabi-sabi, madaling maniwala, ingat ho tayo. No? Yan ho ang madaling madaya, yung mapaniwalain ho, agad-agad. Kung anong marinig, pinaniwalaan agad, hindi na sinusuri. Ano ho? Alam po ninyo, ang panganib ho dito
na binanggit ho doon sa binasa natin kanina kung bakit pinag-iingat tayo. Una, sabi ho, ito ho ang napakadelikado pag ito ay nangyari at naligaw tayo. Ito ho, no? Sabi ho doon na maraming tatalikod sa pananampalataya. Yung tunay na pananampalataya ho, bagamat maraming pananampalataya na tinutukoy, yung tunay na pananampalataya, isa lamang ho ang sabi ng Banal na Kasulatan, sa bautismo, sa Panginoon at sa pananampalataya. No? Manlalamig ang pag-ibig ng marami. Iiwan ang pananampalataya at susundin ang mga mandarayang aral, sabi, ng dyablo. Yun ho ang delikado. No? Kaya nga ho, maging vigilant ho tayo, no? Maging manatiling gising at malinaw ang ating isipan. Ang katotohanan po ay hindi nasusukat sa lakas ng boses. Yung sigaw, diin, no? Hindi ho doon. Ang katotohanan ay hindi nasusukat sa lakas ng boses, dami na at lalim ng nalalaman. Ang katotohanan ay hindi nasusukat sa taas ng naabot na pinag-aralan, titulo, o kilala ang pangalan, hindi ho nasusukat ang katotohanan. Minsan ho, itong kultura natin no? Ng mga Pilipino. Lahatin ko na Pilipino, mananampalataya man o hindi. Singit lang ho sa dalito bago ko tapusin. Kapag dayuhan, taga-ibang bansa pumunta dito nagsalita, bilib ho na bilib ho tayo. Ho ba? Hangang-hanga. Pero kapag Pilipino kapwa natin, lamig ho tayong makinig. So ganun din ho sa kakristyanuhan. Kapag kilala, may pangalan, titulo, ang tumatayo ho dito o nangangaral, hindi ko sinasabi na mali, Ay, ang ibig po sabihin, ingat din ho tayo. Huwag ho natin doon isalig. No? Kaya tayo naniniwala. Kundi, tignan natin yung sinasabi ho niya. Doon natin isalig. No? Kung nasasalig kay Kristo, yung pinangangaral niya, sino man ho tumayo dito, tanggapin ho natin paniwalaan. Hindi doon sa tinitingnan natin na kilalang tao to. No? Hindi doon sa postura ho niya. Hindi ho, yun ang ating gawing sukatan. So ano pa? Yung hindi nasusukat sa galing mangaral. Ayan. Ang katotohanan ay nasusukat sa puro at dalisay na salita ng Diyos. Doon po tayo magdepende, mga kapatid. So, salamat po sa ating Panginoon. Nawahoy natanim ho sa ating puso at isipan. Huwag ho natin hayaan tangayin ito ng kaaway ang ating pong napakinggan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa aming Ama, salamat ng marami. Hindi po kami magsasawa na kung ano ang narinig namin sa iyo mula sa iyong mga salita, ang siya pong aming ipapasa, iaaral sa iyong mga tupa. Dahil iisa lamang po ang katotohanan, ang salita mo po. Ito po ang siya nagsisilbi na tanglaw ho namin, ilawan. Nagsisilbing umaakay po sa amin sa katotohanan. Patungo doon sa lugar na kung saan doon ang aming tutunguhan pagdating ng araw na sinabi mo po. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat paulit-ulit mo po na kami ay pinapalahanan na maging maingat upang huwag ho kaming mailigaw, mapaniwala na mga nagkalat ho na mga maling aral na ito. Na kung sa unang tingin ay maganda pakinggan, pero kung susuriin mabuti, napakadelikado po. Tulad po ng sinabi ni Apostol Pablo, na wala ho kami ibang maaring pagsaligan ng aming pananampalataya aliban sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Maraming pong salamat, Ama, naway ingatan po namin sa aming puso ang mga salita mo po na aming napakinggan hindi lamang po sa oras na ito, kundi sa araw-araw, sa bawat oras na kami po ay magbukas ng Biblia at makinig, Panginoon,
ingatan po namin ang mga ito. Taglayin po namin palagi sa aming paggawa, saan man po kami maparoon, o Diyos, upang hindi po kami maka-encounter man kami, o Diyos, ng mga ibang mga aral, ay hindi po kami matatangay, Panginoon, sapagkat taglay po namin ang katotohanan na yung mga salita. Salamat po ng marami, Ama, at dalayan po namin patuloy, o Diyos, ang salita mo po, ang patuloy na magpala sa aming mga buhay. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.